Isa ho mapagpalang gabi, umaga, ano po ang time zone natin mga kapatid, and happy Lord's Day po sa ating lahat. Ano po, at purihin po natin muli ang Panginoon. Pasalamat po tayo sa Kanya sapagkat binigyan po tayo ng pagkakataon muli mga kapatid na tayo pong lahat ay magkasama-sama muli sa pag-worship ano po, at pagbibigay ng honor sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoong Jesus at tayo po pinagkalooban muli ng pagkakataon na makapaglingkod po sa Kanya sa pamamagitan po ng SGMA Church of Christ ano po sa pangunguna ni Brother Malby. So maraming salamat kapatid ng Malby sa muli at binigyan mo ng pagkakataon na kami ay magsama-sama at makapagbigay ng mensahe muli sa inyong mga kapatid. So sa lahat po ng mga kapatid natin na narito ngayon, sa mga darating pa lang, hello po sa inyo lahat and happy Lord's Day po. So simulan na natin siya, just a recall nung mga parables na napag-aralan na natin. We have studied and learned a lot of valuable lessons through yung mga parables na discuss na discuss na natin dito. And those parables na ibigay sa atin ng mga valuable lessons through our journey as Christians today. So tinuruan tayo mga kapatid po ng ating Panginoon concerning about the growth and the development of the kingdom of God as the parable of the mustard seed and the parable of the leaven sa Matthew 13 verses 31 to 33 mga kapatid. Gayon din all about the value of value and preciousness of the kingdom, of the parable of the hidden treasure, and doon sa parable of the pearl of the great price na nabasa at napag-aralan naman natin sa Matthew chapter 13 verses 44 to 46. And then last time nung ako po ay nag-message dito na pag-aralan po naman natin yung parable of the wheat and the tares at dito sa parable of the dragnet din na pag-aaralan natin today sa parable of the wheat and the tares sa Matthew chapter 13 verses 24 to 30 at 36 to 43. At dito po ngayon, pag-aaralan natin sa Matthew chapter 13 verses 43 to 50. Ito naman po ay nauuko sa about the present mixture, all right, ng mga bad fish, good fish, and the future separation. Also, it's all about the judgment, mga kapatid. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, samahan niyo po sana ako as we discuss at pag-aralan po natin yung parable of the dragnet. Mga kapatid? So simulan na natin. Next verse, next slide tayo kapatid na Malby. Alright? So yan po yung ating pag-aaral, parable of the dragnet. Sige kapatid, yung next slide tayo kapatid. Okay, so dito po basahin natin next slide tayo kapatid na. Yan. Okay. So basahin natin mga kapatid yung major text natin. Dito po sa Matthew chapter 13 verses 47 to 50. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagi sa dagat, nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. At gayon din na nangyari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugo ng apoy, doon na magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng ngipin. Yan po yung sa Tagalog version. Yung sa English version naman, ito yung nasa screen natin mga kapatid. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it is full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers but threw away the bad. So it will be at the end of the ages. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. So dito mga kapatid, obviously, this text, very brief, 4 verses lang siya. Very brief siya, very short, but just because something is brief, dahil sa maikli lang siya, it doesn't mean that it doesn't carry a huge significance sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So let's take a couple of minutes sa pag-usapan natin ito. Sige kapatid na Malby, dun tayo sa next. So tignan natin the parable explained, mga kapatid. So tignan natin yung context. So yung context nito is about the kingdom of heaven. Alright? So diyan po mga kapatid sa screen natin, sa slide natin, makikita po natin diyan mga kapatid,
the context of the kingdom of heaven. So dito sa Matthew 13, yung chapter parables, revealing mga parables na nandito po sa chapter 13, ni-reveal nito yung secrets of heaven eh. Yung dragnet follows the parables of the sower, weeds, mustard seed, yung yeast, yung hidden treasure sa pearl. Ano yung common sa mga parables na ito na nabasa po natin dito sa chapter 13? What do they have in common, mga kapatid? What they have in common is yung present reality of the kingdom na mixed, halo-halo, may righteous, may wicked, and dito natin makikita yung future separation, separating the sheep from the goats, mga kapatid. So, sinong audience ng Panginoong Hesukristo dito? The disciples, the crowds seeking for understanding sa Matthew 13 verse 36, mga kapatid. So, let's look at the details of the parable. Sabi niya dito, mga kapatid, gayon din naman ang kaharian ng langit, just like the kingdom of heaven, ay isang lambat, o it's like a net, na inihagi sa dagat, thrown onto the sea, nang nakahuli ng iba't ibang uri ng isda, different kind. Nakahuli siya ng different kind, mga kapatid. Alright? Different fish in every kind. Una, yung kaharian ng langit, mga kapatid, ito yung praise na ito, nakasulat din po sa Matthew chapter 13 verse 31. Yung kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng mustasa. Alright? Meron din ito sa chapter 13. Chapter 13 verse 45, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao na naghahanap ng mahalagang perlas, So itong mga verses na to, mga kapatid, nagsasabi po na ang kaharian ng langit ay tulad, inihalimbawa, it's simile. Nagbibigay din ito, mga kapatid, sa katangian, the description nung kaharian ng kingdom ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So it's a metaphor ng paghahambing, paghahambing na napakahalaga po upang matutunan natin, mga kapatid, kung ano yung mababati natin at dapat nating maintindihan, sa spiritual na kalagayan, ng kaharian ng Diyos. Next slide tayo, kapatid. Now, tignan natin ano yung susunod dito. The kingdom of heaven is like a dragnet. So, saan hinalimbawa? Saan hinalimtulad, mga kapatid? Yung kaharian ng langit. Sabi dito, the kingdom of heaven is like a dragnet or a net. Ang dragnet or lambat, inihahagis yan sa dagat. A dragnet, cast into the sea. Alright? Yung dragnet, yung lambat, it's a large fishing net, mga kapatid yan, equipped with in the bottom, parang pag hinagis nila, lulubog siya hanggang sa ilalim, mga kapatid, into the edge. Tapos, pagka may time yan na they will drag itong net na to, they will drag it, kaya drag net. So, they drag it, from the river to the shore, mga kapatid. Usually, hinahatak yan, hindi lang basta hinahatak yan, mga kapatid, nung bangka or barko. Usually, tinatatak yan from the shore nung mga sasakyan. Yun ang humahatak dyan sa net na yan, papunta sa shore para makuha lahat, man yung nasagap niya doon. So, makikita natin dito yung net. Ano yung net? Ano yung drag net? Ito. The net is the gospel. So, sa Greek word, mga kapatid, itong net na sa genie, sa gini, yan, sa gini. Ang English word yan is seni, referring to a net, right? From the Greek word sa gini. So, it refers to a net, yung binanggit ko kanina, tulad nung ginagamit nung nila Peter. Tulad nung ginamit nila Peter, nila Andrew, when Jesus Christ approached them, mga kapatid, si Simon saka si Andrew, itong magkapatid, they are fishermen, mga kapatid, who fish using nets, mga kapatid, sa Matthew chapter 4. So, when Simon, Peter and Andrew, nung tinawag po sila ng Panginoon, mga kapatid, sinabi sa kanila ng Panginoon, follow me, and I will make you fishers of men. Alright? They left right away, mga kapatid, yung kanilang pangingisda, yung kanilang trabaho. And they followed our Lord Jesus Christ. The way the apostles or the fishermen, the way they catch fishes, they used net. Now,
how Simon, Andrew, and other apostles, right, disciples of our Lord Jesus Christ, and even us now, paano tayo, how do we catch fish? All right? By using the net. What is that? That is the gospel. It's the gospel of our Lord Jesus Christ. So the drag net is a symbol of comprehensive gathering or fishing. Kahit sino, di ba? We don't select. Di ba? Kung sino yung papangaralan natin, kanino natin share yung gospel, we don't select. We should do that. Ano? We shouldn't do that, yung maging selective. So not selective, ano po, yung pag-share natin ng gospel. As the Great Commission said, ano po, oblige us, ordered us, ano po, sa Matthew 28 verses 19 to 20. So sinabi doon, go into all the world, di ba? Preach the gospel, the net, right? To every creature. Ano mga kapatid? And kung sino maniwala, baptize them, di ba? Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. So it's in parallel, mga kapatid, doon sa gathering, imagery, nung net. The way we share the gospel, it's similarly, ano po, metaphorically, compare to a net, yung pag-share natin ng gospel. So ano yung net? That is the gospel of our Lord Jesus Christ. Next slide tayo, kapatid na Malby. Salamat. Salamat, kapatid. Now, let's look at the sea. So saan hinagis yung net? Sa sea. Ano nga? Mga kapatid, sa dagat. Doon hinagis yung net eh. So, sea, most explanation kasi ng mga parable offhandedly say that the sea is the world. Alright? Ang sanlibutan. And the Bible tells us more exactly what the symbol of the sea means. Di ba mga kapatid? Sa Revelation chapter 17 verse 1, di ba dumating ang isa sa mga 7 anghel na may 7 mangkok. Sabi niya dito, sa Revelation chapter 17 verse 1, at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol ng tanyag na mahalin na babae, yung harlot, na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. So, yung maraming tubig doon, symbolizes, alam naman natin, ang Revelation is very symbolic. Symbolizes, ano po, yung humanity. Ano? It has been interpreted also in verse 15. Alright? Verse 15 of the same chapter. Sabi dito sa verse 15 ng Revelation chapter 17, sabi niya dito, sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, alright, na kinaupuan ng mahalin na babae, ay ang mga bayan, ayan, mga bayan, ang napakaraming tao, ang mga bansa, ang mga wika. So it's the humanity, ang mga tao sa sanlibutan. So dito sa Revelation chapter 17 verse 15, interprets yung symbol as the meaning what? People, multitude of people, nations and tongues. So yun yung sea, mga kapatid. No? In other words, people of all races. So nung hinagis yung lambat, ano mga kapatid yung net, ano po, when we share the gospel of our Lord Jesus Christ, kahit sino, di ba? We don't select. Nako niyo mga kapatid. Kaya nga dito, in all kinds, kaya nga nung hinagis yung net doon sa sea, nakahuli siya ng isda, in all kinds, ano? Iba't ibang uri. So, makikita natin saan hinagis? Doon sa humanity. And the fish in every kind, ano? Kaya nga, nung shinare natin yung gospel, ano po, nung hinagis yung net, hindi siya namili na, malalaking isda lang, o malilit na isda lang. Hindi. Halos lahat yun. Kasi pag hinagis yung net, it catches everything eh, na masakupan nun. No? It's the same thing, yung pag-share natin ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. And the fish in every kind dito, yung sinasabing the fish in every kind are the good and the bad fish, di ba? Nung inihaon nila, nahaon na yung net. Nakita natin yung laman ng net, ano mga kapatid, is in every kind, ano? May good fish, may bad fish. Ibig sabihin, may good fish at may mga butete. Alright, the bad fish. So it's evident, mga kapatid, from Jesus' own explanation dito sa verses 49 to 50, that the fish, mga kapatid, are, interestingly, the word fish never used but only implied are people. Yung tao. Now, sa verse 49, mga kapatid, makikita natin dito, ano po, is yung the good fish. Sino yung good fish? They are the just. Ano? Those who have been justified by faith alone. By faith and obedience to our Lord Jesus Christ. Good fish. These are believers with genuine, totoong pananampalataya, totoong pagsunod. Alright?
and they had a righteous living, mga kapatid. Ano po? Alright? Now, the bad fish are who? Dito pa rin sa verse 49. The bad fish are what? The who? The wicked. Ano po? Yung mga bad, yung mga wicked, masasama. Those who do not put their trust in our Lord Jesus Christ. Sila yung mga gumagawa ng masama, makasalanan. Bad fish, hypocrites, those with superficial, napakababaw ng pananampalataya, unrepentant sinners, yung mga hindi nagsisisi. Hindi sumunod sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Nakarinig sila, pero hindi sila sumunod sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Remember yung parable of the wheat and the tares? Jesus explains what this parable means, di ba? Doon sa Matthew 13 sa Matthew 13. So the kingdom of heaven in its present state, mga kapatid, will be mixture in present state, will be mixture of good and bad. Just like yung dragnet, mga kapatid, just like yung dragnet that gathers both good and bad fish. So makikita natin dito, mga kapatid, that the parable of the wheat and the tares that will be due, to the influence of Satan, such there will be those, yung mga bad at may mga good. Alright? May trigo, may wheat, at saka may mga damo. Ganon din dito, mga kapatid, So nung hinagis yung net, nasama lahat. Mga kapatid, nasama lahat. Kasama na yung bad fish at saka yung good fish. Alright? Now, tignan natin yung verses 48, 49 to 50. Next slide tayo, kapatid. Pakilipat. Alright, salamat, kapatid. Thank you so much. Alright, so dito sa verses 48 to 49, mga kapatid, when it was full, sabi dito, nung puno na, alright, the fisherman pulled it, papuntang shore. Now, nung nahatak na nila yung net, doon sa shore, mga kapatid, they sat down. They sat down and they collected the good fish. They collected the good fish at nilagay nila sa basket. Tapos, yung bad fish, yung hindi pwedeng pakinabangan, yung mga butete, mga kapatid, yung mga walang pakinabang, anong ginawa? Tinapon. They threw the bad away. Sa verse 48, So, nung nakita nilang puno na, natak nila, may saturation na. May sorting. Hindi saturation. May sorting na, mga kapatid. So, when the net is full, remember, ano yung net? The gospel. So, when the net is full, so may prophecy sa Matthew yan, Matthew 24 verse 14, mga kapatid. Ano sabi sa Matthew 24 verse 14? Ang sabi po dito, mga kapatid, ang magandang balitang ito, which is the gospel, magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. So when the net is full, when the gospel is preached sa lahat, sa buong mundo, darating yung wakas. And the end will come. So it's the fullness of time. It's the judgment day. It's the day of the Lord, mga kapatid. So when the judgment day comes, or the day of the Lord comes, there will be separation. There will be sorting. May sorting, May sorting ng good at ng bad. It represents future judgment. It also parallel doon sa sheep and the goats, mga kapatid. Yung sa Matthew 25, pag dumating na yung the day of the Lord, bumalik ng Panginoong Jesucristo, there will be a separation of the sheep sa kanan and the goats sa kaliwa. Parang sa wedding banquet din, Sa Matthew 22, mga kapatid. So this parable is merely about, it's not just merely about separation of the good and the bad, or not even the separation of true believers from the false ones. But it's also, mga kapatid, tandaan natin to. Etong parable of the dragnet, it is also about the two groups of people na nakapakinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid? So hindi lang yung hindi lang yung believers and non-believers. Hindi lang yung Christian and non-Christian. It is all about as well those people who heard, yung nakapakinig ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Those who believe and are saved, and who do not,
and those who do not believe. Yung ni-reject, nakapakinig, ay hindi. At dito na lang ako. Ito kasi yung nakagisnan ko. Dito ako nabuhay, dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito na ako mamatay. Familiar, no? Very familiar phrases. Anong mangyayari, mga kapatid? That's it. So they will be separated from those who hear the gospel, ano po? And they obey the gospel. So hindi lang yung masama at mabuti, mabuti at masama, kundi yung mga nakapakinig din ng salita ng Diyos. Yung mga nakapakinig ng ebanghelyo na anong ginawa nila? They rejected. Ano mga kapatid? They rejected. Kuha niyo? Yung salita o yung ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Anong mangyayari sa verse 49, mga kapatid? Sa verse 49, sabi dito, so it will be at the end of the ages. It's gonna be the end of the ages. It's the judgment day. Ano mangyayari? The angels will come out and separate the evil from the righteous. So gayon ang mangyayari, Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. So in the future, there will be a separation. Matthew 13:49. It will occur when? At the end of the ages. Matthew 39 to 40. So the agents who will separate the good and the bad are the angels. Matthew 13:41, the wicked will be separated from the just. Yung mga righteous sa kanan, yung mga wicked sa kaliwa. This is definitely connected, mga kapatid, dun sa great white throne, the judgment day in Revelation chapter 20 verses 11 to 15. And then, take note of this, mga kapatid, the severity of separation. Severe yung separation na yun. Hindi lang basta-basta ihiwalay na ganun yun. It's not a gentle suggestion, but decisive act yun. Decisive yung action na gagawin doon, mga kapatid. Kaya nga, darating ang Panginoon, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, di ba? Maraming luluha, ang daming iiyak sa Revelation. Sa Matthew 7, sabi, Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon. See, they heard the gospel. They heard the word of God. They know Christ. But they did not obey Christ. They did not realize, mga kapatid, the value of the gospel of our Lord Jesus Christ. Dito sa verse 50, mga kapatid, makikita natin, and they are thrown. Sino yung mga pinili, mga kapatid, So titignan natin yung mga bad fish. May mga tinapon no, kanyo? May mga tinapon po, yung mga bad fish, yung mga butete, yung mga walang pakinabang, mga useless, who rejected our Lord Jesus Christ. Well, they heard the gospel pero hindi sila naging faithful sa Panginoong Hesukristo. Anong ginawa? They were thrown into the fiery furnace. Nag-aapoy, nagliliyab. And that place will be weeping and gnashing of teeth. Itinapon sila, mga kapatid. Tinapon sila sa pugod ng apoy. Doon magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Fiery furnace. Well, hell. Layman's term. As described sa Bible, di ba? In Revelation 21 verse 8 and Revelation 20 verse 10. Matthew 10:28 and Matthew 25:46, etc. Marami na binanggit itong hell, di ba? Are all referring to fiery furnace or hell. So ang punishment ng mga wicked is described dito po sa verse 50. Cast them, tinapon sila, mga kapatid, into the furnace of fire. Ano mangyayari? Ano mararamdaman nila doon? Ano yung may experience nila doon, mga kapatid? Gnashing of teeth. Wailing. Pagtangis. Hindi lang pag-iyak yan, mga kapatid. Iba yung pag-iyak sa pagtangis. Yung tangis na hagulgul talaga, mga kapatid, na tumutulo lahat. Luha, sipon, it's hagulgul. Pagtangis. And there's gnashing of teeth, mga kapatid, Doon sila tatapon at yun ang may experience nila. Pakilipat sa, next slide, kapatid. Now, looking at the furnace, ayan, the furnace of fire
and the eternal consequences nung mga itatapon doon, mga kapatid. Ano po? In Romans 6:23, bakit sila itatapon doon? Because they sinned and never repented. For the wages of sin is death. Di ba, mga kapatid, ano? Romans 6:23. So this is the wages now. Ito na yung consequences of their sin. Na hindi sila nakinig sa ebanghelyo ng Panginoon, they rejected our Lord Jesus Christ. Ano po? They heard the gospel, but they did not obey the gospel. They heard the gospel, alright? Nagpabaptize din sila, pero hindi sila nanatiling tapat sa ebanghelyo, hindi sila naging tapat sa ating Panginoong Kristo. They did not live as our Lord Jesus Christ requires them to do, or to live by, or to live with. Mga kapatid, ano? Sa Revelation 20:15, ganoon din po. Bakit sila tinapon doon? Bakit po tinapon itong mga bad fish doon? Yung mga wicked doon? Mga kapatid, kasi wala yung pangalan nila doon sa Book of Life. Revelation 20:15. Di ba doon sa Revelation 20:15, mga kapatid, if anyone name was not found, was not found written in the Book of Life, he was thrown into the lake of fire. Itatapon sila doon. At ano may experience nila doon, mga kapatid? Matthew 13:50, there will be what? Weeping and gnashing of teeth. Yung fiery furnace as a symbol of eternal punishment, commonly imaged riyan, mga kapatid, na binanggit po sa Old Testament and even sa New Testament. Weeping and gnashing of teeth, an expression of extreme sorrow, extreme regret, extreme torment. Hindi basta-basta high yan, mga extreme. As in extreme sorrow, extreme regret, and extreme torment. Emphasizing yung reality, mga kapatid, ng seriousness of hell as consequences of rejecting our Lord Jesus Christ. Rejecting our God. Kuha niyo, mga kapatid. Kaya nga dito po, sa parable of the dragnet, ni-reinforce nito, mga kapatid, yung dun sa nangyari, dun yung pinapakita ng parable of the wheat and the tares. Especially yung mangyayari doon, sa judgment day, yung mangyayari doon sa mga wheat, and especially doon sa mga tares, sa mga damo. Jesus is emphasizing the judgment, mga kapatid. It's a serious matter. It's really a serious matter. Because the condemnation of the wicked, mangyayari dito. The condemnation of the wicked. And of course, the rewarding, the recognition, the reward of the good fish. Yun din yung makikita natin. So makikita natin dito, mga kapatid, yung destiny. Looking at the destiny of who? So tignan natin, mga kapatid, muna, ano yung destiny ng mga bad fish? Okay? Punta tayo sa next slide, kapatid. Ano yung destiny ng mga bad fish? Which Jesus, our Lord Jesus Christ taught, alright? Ito ang tunuro ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So tignan natin yung destiny. The final destination of the wicked. 1, Jesus taught us about the wicked will be judged. So we have seen the truth, nakita natin yung katotohanan, illustrated dito sa two parables, the wheat and the tares, at saka dito sa parable of the dragnet, mga kapatid. Illustrated clearly po dito that the wicked will be judged. He warned those cities rejecting Him. In the coming of the judgment. Mababasa natin sa Matthew 11, verses 20 to 24. Hindi na po natin babasahin, mga kapatid. Pero dito kasi sa Matthew 11, verses 20 to 24, mga kapatid, ang nilalaman nito is yung may paghihiganti sa mga hindi maniniwala at hindi susunod sa Panginoong Jesucristo. May paghihiganti. Nagsalita ang Panginoong Jesus dito, mga kapatid, dito sa Matthew 11 verses 20 to 24. Nagsalita po ang Panginoon laban dun sa mga lugar na, alam niyo, nakagawa ng kung saan nakagawa siya ng maraming himala. Ngunit hindi sila nagpakumbaba, hindi sila nagsisi. Nakita na nila yung himala na ginawa ng Panginoon. Hindi sila nagsisi, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Mas malala ang mararamdaman nila kaysa sa nangyari sa Sodom and Gomorrah. Ibig sabihin, mga kapatid, may reckoning. May judgment.
Ano po? Another thing, he spoke about the condemnation that would come upon those generation. Yung generation na hindi maniniwala sa salita ng Diyos, yung hindi susunod sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus, sinabi niya sa Matthew 12, verses 41 to 42. Dito, di ba yung sa Nineveh? Or sa Nineveh? Si Jesus nagsabi siya yun sa mga taga-Nineveh, yung reyna ng timog, ano po, tatayo sa paghuhukom. Ganon din ang mangyari po sa henerasyon ngayon. Unlike yung Nineveh kasi, yung Nineveh, tawag dito, sinugo ng Panginoong Diyos, si Jonah, ano po, nangaral siya doon ng repentance, nagsisi sila. Kuha niyo mga kapatid, yung reyna ng timog, nakalala niyo yung nung nagpunta kay King Solomon, na ayaw niyang maniwala, pero nakausap na si King Solomon, naniwala na siya. Yung mga tao doon sa Nineveh, naniwala din sila sa pangaral ni Jonah. Nagsisi sila. Unlike nung mga taong ito, unlike us today, sa generation ngayon mga kapatid, and even yung mga nakaraan na hindi naniwala, hindi sumunod, mga kapatid, sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo, may matinding babala mula sa ating Panginoong Kristo. Ang tumanggi na tanggapin siya bilang Misayas. Ito isang malinaw na paalaala sa ating lahat, mga kapatid, na dapat tayong magpakumbaba, mga kapatid, manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Dahil siya po ang darating na hukom. Sa muling pagbalik ng Panginoong Kristo, He will not be Savior anymore. Yung role ng Panginoong Kristo na Savior, tapos na po yun. Yun yung unang pagdating ng ating Panginoon. He came as a Savior. But the second coming of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, He will be what? The judge. Sa kanyang pagbabalik, the wicked will be raised into condemnation. Unlike yung mga righteous. Sa John chapter 5, verse 24 to 30. Jesus taught as well, mga kapatid, Jesus taught that the wicked will be separated from God. Kaya nga, di ba, may paghihiwalay ng sheep sa goat. Di ba, mga kapatid, no? He spoke about the separation in His Sermon in the Mount, sa Matthew 7, verse 21 to 23. Sabi ng Panginoong Hesus, di ba, sa Matthew 7, hindi lahat, not all. Sana katakutan natin at kilabutan tayo dito, na hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Please listen to this. Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon will enter the kingdom of God. Hindi lahat papasok sa kaharian ng langit. Sino yung papasok lang? Yung gumagawa, nag-act, working, living, in accordance to the commandments of our Lord Jesus Christ. According to the commands of God. Hindi lahat po papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga nung hinagis yung net, di ba? Ang dami na huli. In all kinds of fish. Di ba? Andun yung bad, andun yung bad fish, andun yung good fish. Hindi pinili Pero darating yung oras, darating yung araw, there will be sorting out. There will be sorting out. So hindi lahat po ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Again, when describing the judgment scene sa Matthew 25 verses 41 to 46, dito makikita natin, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo sa second coming, siya ay magpapahayag. Mga kapatid? Ano sasabihin niya? Doon sa mga tumatawag sa Kanya? Umalis kayo sa akin. Kayong mga sinumpa. Apoy na walang hanggan ang inihanda para sa inyo at sa diablo at sa mga anghel. Yun ang sabi ng Panginoong Kristo, mga kapatid. May parusa. Mga kapatid? May parusa doon sa mga condemned, sa mga bad fish, sa mga hindi sumunod sa Panginoong Kristo. What else? Ano pa yung destiny? Lipat tayo sa kabilang slide, kapatid. Maraming salamat. Next slide tayo. Alright. Ano pang mangyayari doon ano pang destiny ng mga wicked, ng mga bad fish? Jesus taught that the wicked will be what? Cast into hell. Yung term na hell, mga kapatid, is used most often
by our Lord Jesus Christ to describe the destiny of the wicked. Ang Greek word niyan is Gehenna, which Hebrew word is Gehinnom. Ayon po kay sa mga commentary, mga kapatid, itong Gehenna, mga kapatid, ito yung it's a place, mga kapatid, sa Jerusalem kung saan yung mga Canaanites, yung mga Canaanites, they burn human sacrifices to Moloch. Alright? After ito yung pagan practices na sinusunog nila. Yung mga tao, mga naninirahan noon sa Canaanites. Mga kanyang kapatid. At itong hell na to, itong word hell na to is used 12 times in the New Testament. 12 times, it means it's extremely important at may emphasis talaga, mga kapatid, that this really exists. Mga kapatid? Jesus used this term to describe the final place of punishment. Kaya sa sermon niya sa Matthew chapter 5, verses 21 to 22, sa verses 29 to 30, ano sabi? Sending His apostles on a limited commission. And it's a warning against, mga kapatid, sa mga personal stumbling blocks. Doon sa mga nagiging nagiging katitisuran, stumbling block doon sa mga mananampalataya. Isang warning, mga kapatid, kapag tayo po pala ay nagiging stumbling block sa mga kapatid natin, natitisod sila dahil sa mga ugali natin, sa mga pamamaraan natin sa mamumuhay, yung nakikita nila sa atin, may warning ang Panginoong Hesus dyan sa Matthew 18 verses 8 to 9. Na tayo po pala, pag nagiging stumbling block tayo, doon tayo mapupunta sa hell. Kuha niyo, mga kapatid. So our Lord Jesus Christ evidently used this word because it's properly, ito po kasi yung this is the final place. This is the final place of horror, abomination, as the eternal destiny awaited for the wicked. Kuha niyo, mga kapatid. This cold hell, is the final destination of the devil and his angels. Actually, sa kanilang di ba? Ginawa talaga to sa Matthew 25, verse 41. Sa kanila po talaga tong hell. Para sa diablo at sa kanyang mga anghel talaga ang hell. Pero the people disobeyed God. Doon tayo sa next slide, kapatid. Another destiny of the wicked. Malapit na po ako, mga kapatid. Malapit na po ako. Jesus taught about the wicked. What will happen to them? They will suffer. Bad fish, the wicked, mga kapatid, they will suffer. They will experience what? They will experience furnace of fire. As described in the parable of the wheat and the tares, saka dito sa dragnet, di ba? Sa verse 42 ng chapter 13 at verse 50 ng chapter 13. Yung furnace of fire is the same as what? The fire of Gehenna. Sa Matthew 5:22, Matthew 18 verses 8 to 9. Katulad din po siya ng lake of fire sa Revelation 20 verses 12 to 15 at 21:8. Katulad din po siya na fire that never quench, hindi namamatay, hindi nangihina, walang switch po yun. Na pwedeng hinaan, pwedeng lakasan. Hindi siya nagkuquench na fire. Sa Mark chapter 9 verses 43 to 48. Kuha natin, mga kapatid. Ano pa may experience nila? They will experience wailing and gnashing of teeth, pagtangis at mangangalit ng ngipin. Tulad ng sinabi po dito. Mga kapatid? Weeping and gnashing, walang humpay na sakit. Walang humpay na pagtangis ang mararanasan ng mga bad fish, ng mga wicked na to. They will experience outer darkness, dilim, as in darkness. Nakaranas na yung pitch black. Yung pitch black talagang wala kang makikita, that's pitch black.
Ganun po mga kapatid, katindi. It's outer darkness. Kaya niyo mga kapatid, dito makikita natin, sino ilalagay doon? Yung mga unbelieving Israelites sa Matthew 18 verse 12. Yung mga unprepared sa wedding guests, yung alam niyo po yung 10 virgins, na 5 lang yung may naghanda para doon sa lampara nila at yung 5 ay nagpatumpik-tumpik mga kapatid, nagpakuya-kuya-kuy na hindi naghanda. So yung 5 lang na prepared ang nakapasok doon sa wedding banquet. No? Sila lang yung nakapasok doon sa loob at sinara na po yung 5 na huli. Wala na, hindi sila pinapasok. Sinong itatapon dito mga kapatid? Sino yung makakaranas itong outer darkness ito? Yung unprofitable servant, yung mga slothful, tamad, walang ginagawa, hindi umuunlad, hindi nag-exert ng effort para mag-mature spiritually. Unprofitable Christians. Matthew 25 verse 30. Ano pa po? Yung punishment. No? They will experience everlasting punishment. Everlasting. Imagine, a finite. It's a finite punishment. Walang tuldok. Walang katapusan mga kapatid. It's everlasting. Everlasting na yung uod, yung apoy, yung pagtangis, yung pag-iyak. It's everlasting. Ito yung kakahinatnan ng mga bad fish na tinapon, yung mga wicked. Not only the wicked, hindi lang yung hindi talagang naniwala sa Diyos, kundi pati yung mga nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, nagpabaptize, pero hindi namuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi naging faithful, ika nga. These are the people. These are the wicked and the bad fish. Now, alam ko pong inaantay nyo. What are the implications for the Christians who are faithful today? Sige, doon tayo sa next slide, kapatid. Sa mga faithful naman, mga kapatid, ano po? Of course, may reward. The implication for Christians today, one, anong implication nito sa atin? Let's examine ourselves. Are we good fish or bad fish? Examine ourselves. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ano? Tingnan natin maigi. That's why Apostle Paul is always telling us that we should examine ourselves every day. Are we still on faith? Are we still with Jesus Christ? Baka ibang Jesus na yung pina-follow natin eh. Number 2, there's an urgency of repentance and faith. Nakko, yung mga nagsasabi, saka na ako magsisisi, saka na ako magbabago, saka na ako susunod sa'yo, Brother Romel or Brother Malvi. Saka na pagka malakas na ako, kapag mahina, daming rason, ano? It's an urgent repentance and faith, mga kapatid. Now is the time that we have to ensure that we are standing with God. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 3, mga kapatid, motivation for evangelism. Let's share the gospel. Sharing the gospel, mga kapatid, it's our obligation to share the gospel for us to avoid the fiery furnace. Hindi lang po yung pag-share ng gospel, living with the gospel, of course. Living a life according to the Word of God. Romans 10:14-15 at saka sa Matthew 28:9-20, di ba, yung Great Commission? Ang sabi ni Apostle Paul, woe to me if I don't preach the gospel. The same thing to us. Woe to us. Sumpain tayo. Woe to us if we don't preach the gospel. Number 4, mga kapatid, an implication for us Christians today, living a life worthy of calling. Ano bang pagkatawag sa atin, mga kapatid? We should be demonstrating a genuine faith through our obedience and love for our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Living a life worth of the calling. Are we good fish or bad fish? Let's go to conclusion. Next slide tayo, kapatid. As we conclude itong parable of the dragnet, mga kapatid, Matthew 13 verses 47-50. Let's heed the warning and embrace the kingdom. Mga kapatid, dito po sa parable na to, ano po? Jesus is telling us empirically
that gospel is like a dragnet that captures all kinds of people. At mangyayari po yan, kung tayo pong mga Kristiyano, we are taking our part, in throwing the gospel. In throwing the net, in sharing the gospel to all people, all races, all nationalities, mga kapatid. And we should be good. We should be good fish. Jesus means, mga kapatid, that we believers, we believe the gospel, we obey the gospel, we should maintain our lives along with our Lord Jesus Christ. Do not be bad fish. Because bad fish, tulad ng napakita natin kanina, may final destination, mga kapatid. Kaya nga po, dito po sa pag-aaralan natin, mga kapatid, na itong parable of the dragnet, mga kapatid, it shows us, mga kapatid, the children of the kingdom. The children of the kingdom, meron tayong reward. May reward na nakaabang po if we keep being faithful until the end. Revelation 2:10. Kaya nga, in the end, mga kapatid, we as elect, mga kapatid, we should maintain our faithfulness to our Lord Jesus Christ. And let's examine ourselves, mga kapatid. Let's examine ourselves. Are we good fish or the bad fish? Because darating yung oras, may sorting, may separation. Happy Lord's Day po at purihin natin ang Panginoon. Salamat po, mga kapatid. God bless us all. God bless you po. Salamat po.